Hello Aries, mid-September 2023. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Para sa mga Aries, anong maiwan natin para sa kanila? September, mid-September 2023. Message. Two and two. So, dito, Aries. Okay, guys, keep in mind, tayo po ay general message at naway pantay siya. Ayan. Pero, meron tayo nakikita pa rin patuloy na pagiging productive and busy when it comes to your work, daily work, yung pang-araw-araw na buhay sa trabaho, especially, or kung saan kayo naglalaan ng inyong serbisyo. Merong paglaban, okay, when it comes to your income. Kaya, magpo-push, okay? Grind kung grind, work kung work, laban kung laban. Okay, pasugod pa nga ito. So, patuloy kayong mag-yes to work dito sa blessing of work. Dahil, I feel with your cards na meron at meron ditong patuloy kayong hinahabol rin. At yun nga po, yung, of course, yung ating income, yung ating kinikita. At dito, sa mga natitirang araw o linggo na ito ng buwan, September 2023, maaaring makaramdam kayo ng ilang changes. Again, dito, kung saan kayo patuloy na kumikita at nagtatrabaho. Patuloy na merong movements. Okay, at maaaring ito ay something na, yun nga, movement, something moving, may ilang pagbabago. Maaaring hindi ito asahan ng ilan or something new ito sa work. May something balita, impormasyon, or kahit sa paggalaw lamang ng ilang working schedule nyo or ilang proyekto sa trabaho, meron kayong mararamdaman. But, yung benefits naman ito, on the positive side, yung aking nakikita. Especially, Aries, kung alam mo naman po, sa iyong sarili na nitong mga nakalipas na buwan o linggo, ay patuloy mo lang ding inilalaban. Okay? Yung kasipagan, yung efforts. So, definitely, asahan natin, i-claim na natin ito na hindi imposible na meron kayong magandang possibility na marinig o matanggap when it comes to your work. So, itong ilang inilaan nyo ng effort, sipag, tiyaga, ay magkakaroon na ng nilaga. Okay, gaano man po yan kalaki or kaliit, sa realidad ng buhay, tayo pa rin ay magkakaiba ng posisyon, sitwasyon, pero this is something positive. I-claim na natin yan para sa inyo, Aries. Actually, again, maaring, ito yung nakikita nyo na or inaasahan ng ilan, pero, in a way, maaring nakaramdam kayo ng ilang kabagalan nitong nakaraan. Parang feeling pa nga ng ilan or pakiramdam nyo, hindi nyo na ito matatanggap pa or hindi na kayo maasa. Pero maaring masurpresa ang ilan sa inyo ngayong punto ng buwan na meron pala, okay, gumagalaw pala ako. Meron palang nangyayari. Okay? Merong resulta. Meron at merong nakakapuna, guys, sa inyong dedikasyon, ayan, sa inyong init pagdating sa inyong ginagawa. Maaaring ito ay inyong boss or a client, someone na nakatataas, and this time, ayan, mapupuna kayo, makikita kayo yung inyong abilidad sa trabaho. At dyan, syempre pa, mas tataas yung inyong mga kumpiyansa sa inyong mga sarili, mas mag-iinit pa kayo lalo na maging bukas sa ilang possibility or maybe there is a message na manatili lang kayong bukas palagi, okay, with 3 of Cups kasi 2 of Swords para sa ilan medyo, lalo na kung parang nawawalan kayo ng courage, okay, para sa ilan na parang wala namang nangyayari, okay, huwag kayong panghinaan ng loob, guys. Maging bukas pa rin sa ilang pwedeng partnership or collaboration, pagiging bukas sa komunikasyon, pakikisalamuha,
yung enerhiya, okay? Maging bukas pa rin kayo kasi the strength card is in reverse. Kahit pa, hindi, itong magandang balita na aking na-mention or something positive when it comes to work, hindi agad-agad maramdaman pa ng ilan. Pero guys, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Huwag kayong mainip, okay? Dahil umaandar kayo. Gaano man ito kabagal, pero may pag-usad. May advancement, may pag-level up. Maaring sa posisyon, sa situation, or pagdating sa inyong mga income, sa inyong mga sweldo, may pag-increase ng salary, why not? I-claim na po natin yan. Kahit pa para sa ilan, ang hirap na yung isipin, sabi ko nga, o hindi nyo na pinaniniwalaan or hindi na kayo nag-expect dahil sa kabagalan or parang katagalan. Pero walang imposible. Okay? Buhayin nyo, panatilihin yung init, yung enerhiya sa inyo na meron at merong magandang posibilidad pa. Okay? Meron pang mga bagong pinto ng oportunidad ang magbubukas para sa inyo. Stay flexible and open. Okay? Sabi ko nga, panatilihin yung enerhiya, try something new, start something new. Gamitin nyo yung inyong energy, yung inyong pagiging malikhain. Kasi parang meron ako nakikita ditong duda para sa ilan. Merong pagdududa doon sa inyong mga kakayanan na ayaw natin. Kasi dyan nagkakaroon ng, maaaring magkaroon ng blockage or hadlang para marating nyo pa yung dapat ay para sa inyo, yung deserve ninyo. Okay? Huwag niyong pagdudahan or pag-alinlangan yung pwedeng desisyon or pag-aksyon na magagawa nyo. Pagkatiwalaan nyo lang, magtiwala kayo na meron kayo. Meron at meron kayong aangat na abilidad at yan meron at merong makapupuna rin. Hindi nyo pa man ma-realize or maisip right now, merong makapupuna dito sa inyong mga likha or mga gawa. Dahil very present naman yung motivation at determination na makarating kayo sa inyong patutunguhan. Panatilihin nyo lamang ito this time of the month para sa inyo, Aries. Hello Leo, mid-September 2023. Ito na po ang inyong reading and let's start. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po para sa mga Leo mid-September. Anong may iwan natin para sa kanila? Message. Spread muna po natin. The Ace of Swords ay narito. Four of Swords, Reverse. The King of Swords, Reverse. Queen of Pentacles. The Death card, hindi naman po kailangang laliman ang card na yan. Meron lang po yung kalakip na mensahe. And the Knight of Pentacles. Queen and Knight of Pentacles are both in reverse. Pero hindi naman po ito nga. Regardless kung ito man ay nakakuha tayo ng ilang reversal cards. Ayan. Meron lang po yung message. At ito na ngayon. Unang-unang umangat sa akin dito ay may patungkol sa inyong pera. Okay? Queen and Knight of Pentacles, sa inyong income, kung saan kayo kumikita. Diyan kayo maaring higat na maglaan ng inyong atensyon at focus sa mga natitirang araw at linggo na ito ng buwan, September 2023. Maaring meron kayong solusyonan or bigyan ng konklusyon about financial matters. Merong paghabol sa part na yan. Or gagawa kayo ng higit na paraan sa sarili-sarili nyong kagustuhan rin or kagalingan kung paano nyo i-handle ang inyong pera. Meron kayong bubuing maaring plano, kahit sa simpleng ideya pa lang ito kung paano kayo higit nakikita or magkakapera, of course, especially kung meron talaga kayong higit na pagtutuunan or paglalaanan ng money this time or sa mga susunod na buwan na ito ng taon. But I see fresh starts. Okay, the Ace of Swords, the Death card ay narito. Merong transformasyon, merong pagbabago, merong something bago kayong bubuin sa part na yan. Ulitin ko, when it comes to your money, unang-una na. Halimbawa, magde-decide kayo ng makabuo na kayo ng bagong negosyo or an extra work for an extra income or
Kahit sa simpleng pagdagdag nyo lang ng ilang produkto sa inyong negosyo, yung ganong posibilidad. Yan yung hahabulin nyo. Kung paano kayo makaka-generate ng income or nung kakailanganin nyo talaga. Okay, na hindi imposible kasi dito may pag-push, may paglaban, may pag-move forward. At hindi imposible po na makuha nyo o matanggap nyo itong something bago na ito na may kaugnayan sa pera at trabaho na rin. Okay? So, i-claim na rin natin na maaaring meron kayong matanggap na bagong offer, work offer, or trabaho, a project, an assignment when it comes to your work, kung saan mas magkakaroon kayo, yun nga, makakalikom kayo ng pera. Lalo pa kung meron kayong pinag-aalayan. Okay? Or meron, ito nga, yung visible na expenses, yung ilang bayarin, payments na very normal sa ating buhay, lalo na sa usaping pera. Meron at merong bills. Si Monchal, punong-puno ng bills. Ayan, bills pala. Pero, dito lang, wag lang kayong panghinaan ng loob. Kasi yung sipag, okay, yung tiyaga, your hard work will pay off, Leo. Huwag nyo lang pagdudahan ng inyong mga sarili na hindi nyo kaya dahil meron kayong magagawa. Okay? The Death card, Ace of Swords, when it comes to your, naman tayo, hindi po isang professional health advisor ang Moonchild, simpleng tarot card reader lamang po ako. Kasi ito nga, Ace of Swords, Four of Swords, Reverse, para kung meron man kayong nararamdaman physically or mentally, or talagang kusa nga angat ito, or ngayon pa lang, meron na kayong nakaschedule na pagpapatingin sa professional, sa iyong doktor, or meron dadaan sa transformation when it comes to health, meron something kayong procedure na pagdadaanan, or surgery, ayan. Diyan natin nakikitaan yan. Meron something new. Okay? Meaning, maaaring i-claim na natin ito na positive naman, maganda yung itatakbo ng galaw or movement dito. Mas makakagalaw na kayo ng mas maayos, mas malakas. Okay, magpapagaling. Okay, tutulungan ng sarili. Siyempre, pakinggan nyo rin ang inyong mga sarili, especially for those Leo na nakikinig ngayon na parang hindi nyo na masyado pang napapakiramdaman masyado yung inyong pakiramdam. Again, physically, mentally, ito yung best time of the month na tapikin nyo rin ang inyong mga balikat, Leo. Kasi nga, dito, may pag-push, may paglaban, may pagharap doon sa ilang obligasyon at responsibility na may kaugnayan sa pera. Minsan, alam mo yun, doon palang nakakapagod na eh. Pero kailangan mong i-push, ilaban dahil kailangan. I mean, kapag ganun kasing, diba, galawan natin, minsan hindi na natin napapakiramdaman yung tayo, yung pakiramdam natin dahil dito sa ilang obligasyon. Nakakalimutan na natin na sandali, tao lang din pala ako, napapagod din ako. Okay, so listen to your body, guys. Always listen to your body. Tanging kayo lamang po ang higit na makapagsasabi sa part na ito. Okay, kung meron na kayong iniinda ngayon pa lang, huwag niyong baliwalain. Okay, pakiramdaman, ipacheck niyo yan sa mga higit na nakakaalam, sa mga profesional. Okay, yun lang naman. Or kung higit tayo magiging practical, pahinga. Magpahinga. Self-care, self-love para sa inyo. Leo. Hi Sagittarius, mid-September 2023, ito na po ang inyong reading and let's start. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po para sa mga Sagittarius. Anong maiwan natin para sa kanila? Mid-September 2023. Message. Okay, medyo maraming bumagsak sa inyo pero hindi natin ito pipigilan. Dahil ito yung message na mahalagang marinig ng higit sa inyo. Guys, keep in mind, tayo po ay general message. Just only take what resonates. Pero ang ganda nung ating nakikita para sa inyo, Sagittarius, sa mga natitirang araw o linggo
ng buwang ito, September 2023, merong pag-angat ng magagandang posibilidad at oportunidad. Unang-una na dyan na may kaugnayan sa inyong buhay, karera, trabaho, at pera. Okay, merong para ditong kumbaga merong bagong simulain, merong something new, meron kasi kayong matatapos or meron kayong ma-achieve at dito aangat yung ilang something bago or magagandang pwede pang ihain sa inyo ng mundo. Ang ganda, guys. 9 and King of Pentacles, merong celebration kahit tahimik lang na kasiyahan lang ito sa inyong mga puso, sa inyong sariling mga pakiramdam, Sagittarius. Merong magandang posibilidad. Merong positive, i-claim na natin ito, opportunity, or merong pag-level up, advancement when it comes to work, kayong matatanggap. Positive possibilities, okay? Pero, eto, tayo sa pero. Yes, merong magandang possibility tayo nakikita, Pero dito, merong pag-angat. Of course, kapag nag-level up tayo, halimbawa ng posesyon sa trabaho, ayan na naman ang eroplano, bilang kayo mga travel sign, padaanin muna po natin ito. As I mentioned, di ba, halimbawa kapag itong magandang opportunity na ito or positive news when it comes to work ay mag-reflect for you, ay mabibigyan kayo ng promotion or may pag-level up, may pag-angat sa posisyon. Diyan, Sagittarius, syempre pa, ay madadagdagan yung ilang trabaho or yung, kumbaga, responsibility when it comes to work. Na kung sa una, busy ka, maaaring higit ka maging busy this time. Or mas kailangan ng iyong atensyon at focus. At dito, definitely, andyan yung patuloy na pagbabalanse mo sa sitwasyon. Yung struggle, yung challenge. Pero, parte naman yan, very normal na kapag nag-level up tayo, mas dumadami yung gawain. At saan maaaring umangat yung ilang pressure na pwede nyong maramdaman. Pero very normal lang din yun. So, just be ready lang din to take on more responsibility or ilang obligations na ito na pwedeng ihain sa inyo. Kasi nga, may pagtaas So, hindi na kayo yung parang paisip-busy muna. I mean, kailangan ng higit niyong focus and attention. Bubuksan niyo ng higit ang inyong mga mata. Mas magiging kailangan seryoso. Ayan. At maaring meron kayong ipagsantabi muna pansamantala. At yan yung inyong mga personal goals. Sabi ko nga, when it comes to travel, ayan na naman ang aeroplano. So, at dito, maglalaan kayo ng higit. Tayo po ay, mid-September. Maaaring higit yung maramdaman ito ngayong mga natitirang araw at linggo. Patuloy lang magiging busy and productive when it comes to work kasi mas kakailanganin kayo. At dyan, yun nga, may pagtaas. Siyempre pa, nung income, nung sweldo, nung pera, mas magiging maganda yung flow ng money. I-claim na po natin yan. Baka naman, Sagittarius, charot. Hindi. Pero meron kayong celebration. Tahimik na celebration. Okay, na ipagdiriwang. Or maybe this is a message to celebrate your small wins. Recognize mo rin sa iyong sarili yung patuloy mong nalalagpasan na unos, na trabaho, na gawain, kasi nagle-level up ka, umaandar ka patungo palalo sa iyong success, Sagittarius. Other messages, for some of you, maaaring merong decision na mabubuo or bubuin or kailangang buuin this time. At dito, maninimbang kayo sa ilang agenda or situation. Okay, maging klaro ka dito kasi nag-highlight yung 2 and 2. So, kung meron talaga at meron kayong bubuin, pag-iisipan, pag-aaralan ng mas may klaro, mas sigurado, okay, sundin mo lang kung ano yung sa palagay mo ay para sa'yo or kung saan ka higit na mas mag-grow pa as a person. At kung meron kayong ilang kabagalan or katagalan na naramdaman itong mga nakalipas na linggo or buwan sa inyong buhay trabaho, especially
Huwag kayong ma-discourage, okay? Huwag kayong panghinaan ng loob. Especially kung itong ilang magagandang posibilidad at oportunidad na ating nakita ngayon ay hindi agad-agad mag-reflect for some, ano? Pero huwag kayong mapapanghinaan ng loob, okay? Labanan nyo itong ilang test, ilang challenge na aking na-mention dahil patungo pa kayo, ulitin ko, sa mas magagandang pwede pang ihain sa inyo ng mundo, ng universe, ng ating nag-iisang creator, si Lord, maging ano pa man po ang inyong faith, andito yung abundance, merong biyaya, may blessing. I-claim na natin yan. Gaano man po kaliit or kalaki sa realidad ng buhay, magkakaiba pa rin tayo ng posisyon. But this is something, sabi ko nga, sa sarili nyo, kumbaga fulfilling sa feeling. Kasi ito ay isang achievement na alam nyo yung pinaghirapan, pinagpawisan, binigyan ng effort. So, maganda sa pakiramdam. Kumbaga, yung worth is more than money. Okay? Kasi, sa totoo lang, maaaring ito yung, kung ano man yung umangat this time, na balita, sitwasyon. Actually, maaaring yan pa yung higit lalo na mag-add up para, or stepping stone nyo to success. So, yes to opportunity, Sagittarius. Nang of course, na ipagbabalanse yung ilang bagay, especially may kaugnayan sa inyong sarili, sa inyong sariling pangangatawan, physically, mentally, hindi po isang professional health advisor ang Moonchild. Papakiramdaman din ng sarili kasi nga, eto nga you will take on more responsibility and obligations when it comes to work. Baka naman makalimutan mong ipagbalanse yung ikaw. At gayon din ang iyong pamilya. Kasi ito, both card is in reverse when it comes to your family, relatives, sa inyong mga kids, kung meron na kayong anak. Baka magkaroon ng ilang disconnection or miscommunication. So, try to connect pa rin. Try to communicate with your partner, with your family, kahit over the net lamang. Ito for some of you na nasa malayong lugar. So, balance is the key pa rin. Alam kong mapapanghawakan nyo ito. Ibabalanse, patuloy na ibabalanse ang ilang bagay. Kaya naman parang present yung struggle or ang hirap panindigan. Wala namang perfect. Pero manlalaman kayo. Patuloy lang, laban lang. Para sa inyo, Sagittarius.